Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang nagguni-guni lang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Malaking hamon ang kinakaharap ngayon ni Secretary Vince Dizon. Kailangan niya kasing linisin ang DPWH na dawit ngayon sa umano'y korupsyon. From top to bottom, kailangan magpasa ng courtesy resignation. Para kay Dizon, ang problema sa baha ay resulta rin ng dekadang pagpapabaya. Nasa sentro ngayon ng skandal ang negosyanteng si Sara Diskaya. Ang tanong, sino kaya sa DPWH ang kanyang mga kakumtsaba? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas para sa ating mga kaibigang Ilocano dyan na imbag nga Rabii. Simulan na natin ang agenda. District Engineer Henry Alcantara at Flood Control Queen Sara Diskaya ginisa sa Senado. Diskaya itinangging yumaman sila sa DPWH contracts. More ungkatan ng past. Sara Diskaya, British national na, Eusebio pa. Bagong talagang DPWH Secretary Vince Dizon, iniutos ang courtesy resignation ng buong ahensya. Lifetime ban sa mga kontratista ng ghost projects, ipatutupad din. First victim, contractor ng umano'y useless rock shed sa Cannon Road, iba-blacklist na ayon kay Secretary Dizon. Sagot ng kumpanya, abangan sa aming exclusive report. DILG at PNP umalma sa akusasyon ng China na tumaas ang crime rate sa bansa. Travel advisory ng Beijing pinalagan din ng DFA. It's official, bunsong anak ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang, itinalagang BMW Philippines President. At Bilyonaryo News Channel nakatanggap ng kabi-kabilang parangal. Siyam na construction company at sari-saring luxury cars, yan ang inamin ng negosyanteng si Sara Diskaya na pag-aari ng kanyang pamilya sa pagharap niya sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol naman sa flood control scandal. Pero itinanggi niyang sangkot sila sa mga umano'y ghost project. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado. Hannah, so ano ang lumabas sa Day 2 na pinaka-bombastic dyan sa Senate hearing? Corina, nagsalita na ang flood control queen. Yan ang pagkilala ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism kay Sara Diskaya na Pangulo ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Isa sa mga nilinaw niya ay hindi raw taxpayers' money ang pinambili nila sa kanilang luxury cars at ang isa pa, noon daw ay naglaban-laban na ang kanyang mga kumpanya sa isang bidding. Hindi lang isa o dalawa, kundi siyam na construction firms ang pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Inamin ito ni Sara sa kabila ng lantarang pagtanggi sa koneksyon niya sa ilan sa mga ito at ang di umano'y pag-divest sa mga kumpanya. Sa 9 companies, Chief Operating Officer ang asawa niyang si Curly sa 6 nito, base sa calling cards na binunyag ni Senator Risa Ontiveros. Ang pamangkin ni Curly na si Roma Rimando, manager ng St. Timothy, habang ang pinsan niyang si Maritoni Melegrito, humahawak naman sa Elite General Contractor. Ang panganay naman ni Sara at Curly na si Gerard, kontrolado ang Waymaker OPC.
Itinanggi ni Sara na yumaman sila sa DPWH contracts kahit na nag-viral ang kanyang video tungkol sa pag-amin dito. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Ginisa pa si Diskaya dahil sa kumalat nitong video interviews, lalo na ang pag-flex ng luxury cars nito. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Una nang binanggit ng Diskaya couple sa BNC na nasa 40 luxury cars ang pagmamayari nila. Aabot naman sa 100 ang kanilang entire car collection kung kasama ang ginagamit ng kanilang mga empleyado. Pero sa pagdinig, 28 lang daw ang luxury vehicles nila. You bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Sa 2 car dealers lang umano binili ng Diskaya Camp ang mga sasakyan. Yan ang Frebel Enterprises at Auto Art. Pero sa pagsusuri ni Senate Minority Leader Tito Soto, may issue pala ang Frebel sa smuggling. May iba pa pong offenses, possible offenses na mapasok po sa findings natin dito sa inyong committee report po. Sa sariling pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, dawit na sa smuggled shipments ang Frebel as early as 2014. Last year, nadiskubring nasa 1 milyon lang ang benta nito sa 2 Bugatti Chiron sports car na dapat ay nasa around 65 million pesos. Pinaaamin ni Estrada kung sino ang DPWH contact ni Diskaya. Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Kalaunan, nilaglag niya ang ilang di umano'y district engineers sa Bulacan at Laguna, pero hindi niya ito pinangalanan. Nakamonitor sa pagdinig si Pasig City Mayor Vico Soto na naging rival ni Sara sa mayoral race noong May midterm elections. Sa isang Facebook post, sinabi niyang may inaccuracies sa statements ni Sara. Sana raw present din si Curly na kung tawagin niya ay Mr. Mind. Si Mayor Vico ang nooy unang bumunyag sa 7 hanggang 8 firms na nauugnay sa mga Diskaya. Pahuling sabi ni Soto, may truth and justice prevail. Corina, biding-bidingan ang turing ni Senator Erwin Tulfo doon sa 9 companies ni Sara Diskaya na di umano'y sumali sa isang bidding sa gobyerno at sinubukan naman itong depensahan ni Sara at sinabi niyang iba-iba naman daw yung may-ari ng mga kumpanyang ito. Pero para kay Estrada, ganun din naman yun dahil at the end of the day siya pa rin daw yung kumokontrol doon sa 9 companies at doon naman sa mga sasakyan o luxury cars nila, no, kung susumahin lagpas 170 million pesos na yung 12 pa lang out of 28 luxury cars nila. Corina. Okay, so nandiyan pa sa kanilang garahe yung mga luxury cars na yan. Nakita ko rin ang mga luxury cars na yan, nandun pa lahat. Hindi naman hinihila o alam mo na, di ba? Yes, Corina. So nandun Yes, pa rin. Corina. Okay. O, sabi niya, nandun pa raw sa kanilang garahe itong mga sasakyan at tinanong din siya kanina, no, kung gaano ba siya kadalas bumili ng kotse at sabi niya minsan isa sa isang taon o minsan naman 3 times in 1 year at lahat naman daw ito ay ginagamit daw ng kanilang pamilya. Nagkaroon na ba ng koneksyon, Hana, dyan sa mga luxury cars at ang mga sinasabi na ghost project na ang dinig ko, itinatanggi nga ba niya na mayroon silang mga ghost project? Corina, una nang tinanggi sa atin ni Curly na wala raw silang ghost projects, maging substandard projects. Nang tanungin natin siya tungkol dun sa ating mga nakaraang flood control reports nitong mga nakaraang araw. At sabi naman niya, no, kanina rin, nanindigan siya na walang ghost projects ang kanilang mga kumpanya. Corina. Oo, kasi sa naririnig natin ngayon, parang wala pang nakikitang mga ebidensyang malinaw, ano?
So magpapatuloy pa ang interogasyon na ito sa mga susunod na araw. Yes, Corina, so far wala pang naiseset na date itong susunod na hearing. Pero kanina kasi sinubukan nating kumuha ng panig ni Sara kung sisipot pa ba siya doon sa next probe ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero tumanggi na siyang magsalita sa Senate media. Corina. Okay, at talagang wala siyang binanggit na mga contract o contact sa mga kakilala niya sa DPWH. Corina, tinanong siya kanina ni Estrada tungkol dyan kung meron na raw ba siyang, kung masasabi o madidisclose niya itong mga DPWH point person niya or contact. Pero sabi niya wala naman daw dahil hindi raw siya nakikipag-transact sa kanila. Pero hindi naniniwala si Estrada tungkol dito dahil para sa kanya binayaran daw niya ang ahensya para makakuha ng mga proyekto. At sabi niya mag-isip-isip daw itong si Sara dahil meron siyang sinabi o pinahapyawan kanina na meron daw siyang hawak na sulat na posibleng proof na merong koneksyon itong si Sara sa DPWH pero hindi kasi ito na-disclose o na-i-share ni Estrada kanina sa pagdinig. So aasahan natin na baka may ebidensya nga itong si Senate President Pro Tempore, Jinggoy Estrada. Balik sa'yo, Corina. Okay, at susundan natin ang mga pagdinig na yan. Maraming salamat, Hannah T. Live nagulat mula sa Senado. Nasa spotlight ngayon si Sara Diskaya dahil sa bilyong-bilyong pisong flood control projects na na-corner ng kanyang mga kumpanya. Pero hindi riyan nagtatapos ang kinakaharap niyang mga kontrobersya. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. British national by birth umano ang tinaguriang Queen of Flood Control Projects na si Sara Diskaya. Yan ang inilahad ng periodistang si Antonio Montalvan II sa kanyang commentary piece entitled Untold Secrets of the Diskayas sa Vera Files. Ayon daw sa source ni Montalvan na close family friend ng mga Diskaya, born in London si Sara at may maiden name na Cruz. Nakapangasawa raw ang nanay nito ng isang Pinoy kaya nagpa siya silang bumalik sa Pilipinas noong early 2000s at nagsettle sa Pasig City. Dito niya nakilala ang nooy unemployed na si Pacifico Curly Diskaya. Nagpa siya ang dalawa na magpakasal matapos daw mabuntis si Sara. Dito na raw sila nagsimulang humingi ng tulong sa tito niya na si nooy Pasig City Mayor Vicente Enteng Eusebio, half-brother daw ng kanyang nanay. Matatanda ang sinimulan ng mga Eusebio ang kanilang pamumuno sa Pasig City mula nang maging Vice Mayor si Enteng noong 1980 hanggang 1986. Nasungkit nito ang pagka-mayor noong 1992. Pero termino niya from 2004 to 2007, pumasok daw sa eksena ang mag-asawang Diskaya. Ani Montalvan, dito nagsimulang magbukas ang pintuan ng mga oportunidad para sa mag-asawa. Kaya raw from unemployed, tila overnight ang bigla ang pagiging Class A ng construction firm ng mga Diskaya. Bago ang 2019 elections, pinagpasapasahan na lang ng pamilyang Eusebio ang pamumuno sa Pasig City. Hanggang sa matalo sila sa halalan ng people's favorite na si ngayoy Pasig City Mayor Vico Soto. Ani Montalvan, posibleng ang pagtakbo ni Sara sa halalan nitong 2025 ay isang paraan para ma-reclaim umano ang lungsod para sa mga Eusebio. Isang bagay na paulit-ulit dininay ni Sara noong panahon pa lang ng kampanya. Sa pagharap niya sa Senado ngayong araw, sinabi ni Sara na bago pa man sila magsimulang kumuha ng kontrata sa DPWH noong 2012, nagsimula na silang maging contractors para sa local government. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. Pagkatapos ng pagdinig, sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Sara sa relasyon niya kay former Pasig City Mayor Vicente Eusebio. Pero tumanggi itong sumagot. Find something called. Uncle, you know po si Uncle, you know po si Mayor Vicente Eusebio? Is that why you got the DPWH projects, ma'am? Sa pagtatala ng Billionaire News Channel, mahigit 31 billion pesos o halos 6% ng buong flood control projects ng buong bansa mula 2022, hawak ng siyam na kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
Clean sweep sa DPWH. Yan ang direktiba ng Malacanang kay bagong talagang Secretary Vince Dizon. Lahat ng sangkot sa korupsyon, wala na raw babalikang posisyon. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa unang araw ni Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH, courtesy resignation ng buong ahensya ang dalang balita nito. Ayon kay Dizon, sa galit ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga maanomalyang flood control project, ang first marching order sa kanya, linisin ang DPWH. Ang unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, Division Head, Regional Director hanggang District Engineer ng buong bansa. The President wants a clean sweep. Ayon sa Malacanang, kumpiyansa ang palasyo na marami pa namang matitino sa loob ng ahensya. Pero anya Dizon, imposibleng mangyari ang korupsyon sa mga proyekto kung walang kakonsyaba na opisyal sa DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang nagguni-gunigang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Bukod sa courtesy resignation, effective immediately kapag may pruweba na ghost project ang isang proyekto ng contractor, automatic, lifetime practicing ban ang matatamasa nito sa ilalim ni Dizon. Kasama sa lilinisin ni Dizon ang PICAB o ang Philippine Contractors Accreditation Board na siyang nagbibigay lisensya sa mga contractor. Inamin ni Dizon na malaki ang problema ng DPWH lalo't wala ng tiwala ang publiko sa ahensya. Dagdag niya, matagal-tagal ang gugugulin niya para maitayo muli ang ahensya. Kung bakit tinanggap ni Dizon ang posisyon, if the President calls you, you have to answer the call. Kasi para sa bansa to eh. If the President calls you to serve, you serve. Sinabi naman ni PBBM na very good si Dizon sa DOTR, kaya siya ang napili nitong pumalit kay former Secretary Manuel Bunoan na siya namang umako sa flood control anomaly. I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to public work kasi he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. Sa ngayon, wala pang executive order ang Independent Commission na magpapataw ng sanctions sa mga mapapatunayang sangkot sa korupsyon. Revelasyon pa ng Pangulo, dismayado siya na may insertions pa rin sa 2026 budget ang nakalusot sa National Expenditure Program. Pagdidiin ni Dizon, ang problema kasi sa DPWH, pumapayag sa basta pwede na, kaya ang daming substandard projects. Ngayon, hindi na raw pwede ang ganitong gawain kay Dizon at kampante siya na sa huli talagang may mananagot. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Makakausap po natin ngayon si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Singson. Magandang gabi, Corina, to your millions of listeners. Opo, billions po, kaya po kami bilyonaryo. Okay, Mr. Secretary, unang-una, bakit po kayo, final na ba na kayo po hindi tatanggap nitong posisyon sa DPWH? Well, binigay na nga kay Secretary Vince Dizon. So I guess the question is, bakit po ninyo hindi tinanggap? It would be very difficult for an outsider. No? You have to go through commissioner appointments. You have to go through the many anomalous projects that are in the DPWH budget. No? So I don't think tama yung rekomendasyon, tama yung desisyon ng Pangulo na kumuha lang from the existing secretaries, and I think Vince Dizon was a very good choice. Okay, so kayo po ba ay willing na maging within a consultative position in government regarding the problems of flooding? Actually, I've been in contact with Vince even when he was Secretary of the DOTR for some of the projects that we are working with him, especially the bus carousel on EDSA. And frankly, last night, sabi ko, Vince, if there's anything I can do, let me know. Opo. So, sa palagay po ba ninyo, Sec, matagal na itong kalakaran? Kasi ngayon lang natin ito lahat naririnig mula Mayo pa lang, ano? Yung mga
sinasabing ghost at substandard flood control projects na kung hindi pa umakyat hanggang leeg ang lubog ng mga tao sa baha, ay wala pang magsasalita o wala pa na madidiskubring ganyan, ng mga ghost projects and substandard. No, this all started when the insertions, pinagpiyastahan yung insertions. No? And I think during my time, I can show data that very, very minimal ang insertions. No? In fact, I recall Senator Ping, when he was senator during our time, yan kagad ang itatanong niya sa akin, Sec, ano ba yung sinubmit yung NEP at ano yung lumabas na GAA? Kung meron diferensya yan, those are what we refer to as insertions. But apparently, nitong nakaraan, hindi na lang insertions or additions, pati yung regular program ng DPWH kinanibalize. In other words, yung sinubmit na 900 billion, tinabasan pa ng 250, tinanggalan ng regular programs, at siningit pa as insertions then under convergence and flood control. And who has control over these insertions? So, sinasabi po ninyo, imposibleng hindi madawit ang mga nagrekomenda ng mga congressman. Of course. Identified yon. As your reporter was saying, may paper trail yan from sino nag-approve, sino nag-insert, sino nag-inspect, sino nagbayad. Very clear paper trail. So dapat yan, tama naman yung ginawa na umpisa na. Sino-sino ba yung mga yan? Ang hindi ko po maintindihan, Sec, ay bakit hindi po namomonitor ng mga local government yung mga nangyayaring ganyan sa kanilang kinasasakupan? Sila ang pinakamalapit na naroon sa mga proyekto. Bakit po tila, nasa batas po ba na wala po silang oversight function dito sa mga project na ito? Hindi naman. May mga construction permits. Sila yung nagbibigay ng construction permits. So hindi pwedeng hindi alam. No? May construction na gagawin dyan sa teritoryo mo, sa munisipyo mo, sa probinsya mo. May nag-a-apply yung contractor ng building permit or construction permit, mag-uumpisa sa barangay captain. Mm-hmm. So bakit bakit parati po nilang sinasabi, mga mayor, mga gobernador, ay wala kaming alam dyan dahil sa national yan, pero constituency po nila yung nalulunod sa baha? Yun na nga, yun ang nakakalungkot doon. No? Because during my time, I insisted that the community themselves bantayan yung projects na ginagawa namin. I used to call on the parish priest, the community leaders, at saka yung principal, at sabi ko sa kanila, plus media, sabi ko, pakitulungan nyo kaming magbantay dyan sa mga projects na ginagawa sa community nyo dahil pagkayan sa laula, kayo mapeperwisyo. We want those projects to benefit your community. So makialam kayo, pakialaman nyo yan. Ito yung sinasabi namin. People have just taken things for granted. Yung civic-mindedness been lost. Should it be in law? Siguro po kailangan pa ng ngipin o mas malinaw ang pananagutan ng mga nakapaligid sa isang proyekto para ito po ay magamot. It is incumbent upon the organization like DPWH to call on the community. Engage with the community. Meron po kaming gagawin dito na flood control o highway. No? Okay ba sa inyo to? Dahil kung hindi, ililipat namin sa ibang lugar. Those are part of engaging the community. I've always been an advocate of community engagement. So meaning there is no necessity for more law? Hindi na kailangan. Oo. Hindi na. Dadagdagan pa natin. So kailangan po talaga may pananagutan din ng mayor at ang governor dito po sa mga proyekto sa kanilang kinasasakupan. Whoever approves the building permit or the construction permit, whether it's a school building, a road, or a flood control infrastructure. Okay. So huli na lamang po, ano po ang inyong payo kay bagong DPWH Secretary Vince Dizon? Good luck. Oo nga. Maraming salamat sa inyong oras, former DPW. Yes, sir. Napakadugo ng assignment niya, but I really wish him all the well, all the success.
Because marami naman mga honest and professional employees sa DPWH nadadamay lang because of the few or shall we say mga bad eggs na nandiyan dyan. Ayan. Thank you po, former DPWH Secretary Rogelio Babe Singson. Hindi lang mga kontraktor ang nagisa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, maging ang mga taga-Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Naungkat sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may mga butas sa panuntunan ng Philippine Contractors Accreditation Board sa pag-aaproba at paggawad ng lisensya sa mga kontratista ng gobyerno. Pinagtaka kasi ni Senate Minority Leader Tito Soto kung paano naaprobahan ang lisensya ng Elite Construction, Alpha and Omega, St. Matthew, St. Timothy at St. Gerard Construction. Katakatakaan niya kung nakapag-comply sila sa requirement kaugnay ng pagkakaroon ng mga sariling equipment para magsagawa ng mga construction projects ng pamahalaan. Nabatid na iisa lang ang address ng mga nasabing kumpanya. Ang office, iisa lang ang building nila. Hindi kaya pare-pare yung equipment lang ang pinakita at sinabi sa inyo? Your Honor, they are asked to submit certificates of registration for each unit of equipment. And certification, but you do not inspect? You mean, Your Honor, the actual physically, yes. Units? No, Your Honor. You do not? Ito isa sa mga nakikita nating nagiging problema natin dito. Ayon kay Soto, maaring may paglabag na sa batas sa mga kontratista na hindi sumunod sa itinatakda ng batas kaugnay ng pagdideklara nila ng kanilang mga construction equipment. Depensa naman ang opisyal ng PCAB, nag-ooperate sila ng may presumption of regularity para sa mga nag-a-apply ng lisensya para maging kontratista ng gobyerno. Your Honor, we operate on the presumption of regularity. We have a checklist of documents that they have to submit via an online portal, and these are evaluated for actually their style and substance. And if the papers and the documents are found to be regular, then there is a recommendation for the approval of your license. Kwestiyon din ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang komposisyon ng mga opisyal ng PCAB. Maging ang kinakaaniban nitong Construction Industry Authority of the Philippines na attached agency ng Department of Trade and Industry. Napag-alaman ni Villanueva na pawang mga kontratista din ng gobyerno ang mga opisyal ng PCAB at ng SIAP. All of the members of the board of PCAB and the other boards in SIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the three of you, the powerful three in PCAB? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. Ayon pa kay Soto, sa ilalim ng PCAB law, dapat ay may isa lang din sa Commission on Appointments ang mga board members nito. Kailangan din anyang maiayos ang mandato ng 60-year-old ng batas. We would be able to come up with a law or an amendment to 4566 so that we may streamline these issuances of licenses and the like as far as contractors are concerned. Ang PCAB law o ang Republic Act No. 4566 ay napanday pa noong 1965 at nagkaroon ng amyenda noong 1980 sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1746. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Hindi nagustuhan ng ilang ahensya ng gobyerno ang travel advisory na inilabas ng China laban sa Pilipinas. Giit nila, hindi totoo ang pinagbasehan nito. Ang detalye sa agenda report ni Francis Volpe. May babala ang China sa mga citizen nito na balak bumisita sa bansa. Sa inilabas na travel advisory, sinabi ng Beijing na lumalala ang krimen dito at target daw ang mga Chinese national. Unrestrained na rin daw ang public security sa Pilipinas. Agad itong pinalaga ng PNP
at sinabing fake news lang ang umano'y tumaas na crime rate sa bansa. Sa katunayan, sa datos ng PNP ay bumaba ito mula January hanggang August ngayong taon. Kung titignan natin yung kanilang publication na sinasabi nila na tumaas daw ang crime rate, kung crime rate po ang pag-uusapan natin, bumaba po tayo from 26,000 to 22,000 or 16.50% o bumaba siya ng 4,450. Dagdag ng PNP, umabot sa 21 ang kidnapping cases kung saan Chinese ang mga biktima. Pero Chinese din ang mga sospek. Aalamin daw ng PNP sa Chinese Embassy kung saan nila nakuha ang kanilang impormasyon. Sabi po ni Chipente, utusan niya ang ating Director for Intelligence upang alamin yung kanilang eksaktong hinaing. Kasi sinasabi nga po ni Chip, huwag natin hulaan kung ano yung eksaktong hinaing nila. Pupunta po ang ating Director for Intelligence upang alamin ang eksaktong detalye ng kanilang publications. Question din ni Interior Secretary John Vic Remulla ang anay pangingialam ng China sa ating internal affairs. We don't make claims about their country, so how can they make claims about ours, diba? Ay, may records naman kami na kung ano nangyayari dito. The crime is down. Umalma rin ang DFA sa travel advisory. Giit nito, minimischaracterize lang ng China ang sitwasyon sa Pilipinas. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Contractor na pinapa-blacklist ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon pumalag. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Monday sa EDSA Guadalupe dahil walang pasok, mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Kapapasok lamang na balita, higit 800 ang patay sa magnitude 6 na lindol sa Afghanistan. Hindi naman bababa sa 2,000 at 800 ang sugatan. Tumama ang lindol sa silangang bahagi ng bansa at may lalim na 10 kilometro. Patuloy ang rescue operation sa mga gumuhong bahay at gusali. Kasama na rin sa mga operasyon ang militar. Ito ang sinasabing third major deadly earthquake sa Afghanistan mula 2021. Sa pagharap ni Sara Diskaya sa Senado, lumabas na pagmamay-ari ng kanyang pamilya ang Siyam na construction company na nakakubra umano sa bilyon-bilyong halaga ng flood control project sa buong bansa. Magkano nga ba at saan matatagpuan ang mga proyektong ito? Yan ay hinimay ng Billionaire News Channel at ang detalye sa Special Agenda Report ni Joash Malimban. It is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po.
Opisyal nang humarap sa Senado ngayong araw si Sara Diskaya, ang tinaguriang Queen of Flood Control Projects. Inamin niya na siyam sa kumpanyang nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan mula 2022 pagmamayari ng kanyang pamilya. Kabilang dyan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang St. Timothy Construction Corporation na parehong nasa top 15 most favored firms ng DPWH ayon sa ulat ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung bulk ng mga projects na award sa ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. Where outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na aabot sa mahigit 31 billion pesos ang flood control project contracts na nahawakan ng siyam na Diskaya-linked firms. Pero taliwas sa pahayag ni Diskaya, 5 sa siyam na kumpanyang hawak nila, top 1 ng Metro Manila kung palakihan lang ng pondo ang pag-uusapan. Base yan sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos na nasa sumbong sa Pangulo.ph. Sa kabuuan, aabot ito sa 6.5 billion pesos o mahigit 20% ng hawak nilang flood control projects sa buong bansa mula 2022. Pumapangalawa rito ang Bulacan kung saan mayroon silang 2.9 billion pesos worth of contracts. Ikatlong Occidental Mindoro, sunod ang Ilocos Norte at panglima naman ang lalawigan ng Laguna. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun nga pala. Sino ang mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi sa'yo kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE ng... Sabi mo, sino? Teka sandali. DE ng Laguna, sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on behalf of the DE ng companies. Laguna, sino pa? DE ng Bulacan. Ayon kay Diskaya, bukod sa flood control projects, daan-daang bidding din ang sinasalihan nila para sa ibang infrastructure contracts ng DPWH. Sinuri namin ang website ng ahensya para makita kung gaano ba talaga kalaki ang kontratang hawak ng 9 Diskaya-linked firms. Tagumpay naming nakuha ang datos ng 6 na Diskaya firm sa DPWH website para sa mga proyektong hawak nila sa Metro Manila. Pero habang nasa kalagitnaan ng aming data gathering, tila nag-crash na ang website ng DPWH at ganito na ang lumalabas. Nakolekta namin ang datos mula sa Alpha and Omega, St. Gerard Construction, St. Matthew General Contractor, St. Timothy Construction Corporation, YPR General Contractor at Amethyst Horizon Builders. Sa 6 na kumpanya pa lang na ito, aabot na sa mahigit 200 proyekto o katumbas ng 13 billion pesos worth of government contracts ang nakukubra ng mga Diskaya sa Metro Manila pa lamang. Sa amin ding pagsisiyasat, napag-alaman namin na at least 19 projects na dapat ay tapos na, tila iniwan na lamang base sa latest update sa DPWH website. Ilan sa mga pinakamalalaki ang pondo, hawak ng Alpha and Omega General Contractor na siyang pinakamalaking kumpanya ng mga Diskaya. Base sa datos, ang isang 48 million pesos contract ng Laguna Lake Highway Extension sa Taguig City, October 3, 2024 pa dapat tapos. Pero ongoing pa rin ang status at nasa 0.64% complete pa lamang. Ganito rin ang construction ng isang 94.1 million peso multi-purpose building sa Taguig City na November 2024 pa ang expiration ng contract. Pero nasa 0.40% complete pa lang ang natatapos. Ang isang 140 million peso retention basin sa Manila na hawak ng St. Timothy Construction, October 27 ngayong taon ang expiration ng kontrata. Pero hanggang ngayon, wala pang nasisimulan base sa pinakahuling datos ng DPWH website. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang buong datos para sa nationwide projects ng mga kumpanyang ito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Pumalag ang isang contractor sa planong pag-blacklist sa kanila ng DPWH, hindi naman daw ghost project ang kanilang ginawa at wala raw silang nilabag na batas. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. So
safe to say, sir, nakasama na yung mga contractor nitong Bulacan at saka dun sa Cannon Road sa kasama sa mga mabablacklist? Opo. Umalba ang isang contractor sa anunsyong ito ni DPWH Secretary Vince Dizon na iba-blacklist na sila sa mga susunod na araw. Ang 3K Rock Engineering, ang contractor ng rock shed at rock netting project sa Cannon Road, na kamakailan tinawag ng Pangulo na walang silbi. Ayon kay Francis Cuyo, proprietor ng 3K, sobra naman yon. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Cuyo, sinabi nitong hindi naman ghost project ang 264 million peso rock shed sa kabaan ng Cannon Road at nakatayo pa rin naman ito hanggang ngayon. Nang bisitahin natin ang rock shed sa Benguet, napag-alaman ng media mula sa DPWH Cordillera na ang tinutukoy ni BBBM na gumuhong parte ng Cannon hindi umano kasama sa proyekto ng 3K. Ayon kay Cuyop, bago magpato ng mabigat na violation si Dizon, alamin muna nito ang buong kwento dahil wala siyang kahit na anong violation sa batas. Isa sa agenda ng kauupo lang nakalihim ang permanent blacklisting ng mga korporasyong may ghost projects. Samantala, may sagot ang Malacanang sa pahayag ng mga Diskaya na kaya naaakusahan silang may ghost projects ay dahil mali ang impormasyon at locator na in-upload sa sumbong sa Pangulo website. Ang sagot ng palasyo, patunayan muna ng mga Diskaya ang mga paratang na ito. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nanawagan ng malawakang audit sa lahat ng flood control projects si House Minority Leader Marcelino Libanan kay bagong DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon kay Libanan, dapat busisiing mabuti ang mga kasalukuyan at mga panukalang proyekto para masiguro hindi nalulustay ang pondo. Bukod sa balasahan sa DPWH, panahon na rin anya para i-reboot at i-reinvent ang flood control program ng gobyerno. Welcome sa Philippine Chamber of Commerce and Industry ang pagkakatalaga kay dating Transport Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng DPWH. Tiwala raw sila sa liderato ni Dizon na siyang nanguna sa ilang malalaki at matagumpay na infrastructure project sa bansa. Sa maikling anilang panahon sa DOTR, napatunayan ni Dizon ang kanyang husay, kaya't umaasa silang madadala nito ang kaparehong serbisyo sa DPWH. Pinasalamatan naman ng business group si dating Secretary Manuel Bonoan sa kanyang pagsisilbi sa ahensya sa mahigit 3 taon. Hihina ang piso, tataas ang presyo ng mga bilihin at babagsak ang ekonomiya. Ilan lang yan sa mga epekto ng korupsyon kung hahayaan itong magpatuloy. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. So the more frequent we see corruption headlines, then it actually bears away the appetite of investors to the Philippines. Kung magtuloy-tuloy ang mga corruption scandal, maaaring matapyasan ng 3 to 5 percentage points ang gross domestic product o GDP ng bansa dahil nayayanig ang investor sentiment. At kapag nag-pull out ang mga investor, tatamaan rin ito ang foreign exchange. Ibig sabihin, hihina ang peso at sisirit ang presyo ng mga bilihin o tataas ang inflation. So with the ghost projects, with the certain issues, capital flight, it's actually slashing out productivity. So it would manifest in slower economic growth, slower productivity. Hindi rin immune ang listed conglomerates at mga bangko. Damay rin sila sa governance risks. They are very much exposed. It would certainly affect their earnings because the corruption issue, there will be a tendency for us to pause operations, pause the developments of new projects, and slow down in these kinds of activities. Pwede ring madiskaril ang pangarap ng Pilipinas na maging trillion-dollar economy at upper middle income status. Dagdag ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, pag nakikita ng mga taxpayer na nilalamon lang ng ghost projects ang kanilang pera na undermine ang mga fiscal reform. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Naharap sa kasong tax evasion ang DNL Industries ng bilyonaryo Lau family. Ito ay may kinalaman sa umano'y ghost purchases ng subsidiary nitong Oleo Fats Incorporated.
Bigo raw ang kumpanya na magbigay ng tamang impormasyon para sa tax years na 2019 at 2020. Ayon sa DNL, handang sagutin ng mga opisyal ng OFI ang reklamo. Pinabulaanan nito ang bintang at nangakong tuloy ang kanilang operasyon. Ang DNL Industries ay gumagawa ng specialty raw materials para sa food ingredients at iba pang consumer products. Kontrobersyal na dating Bulacan District Engineer, inaming nagkakasino siya. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Green and go naman ang southbound lane. Ginisa rin sa Senado ang kontrobersyal na dating district engineer na si Henry Alcantara. Wala raw siyang kinalaban sa mga ghost flood control project sa Bulacan. Pero aminadong itong nagkakasino kahit bawal sa mga opisyal ng gobyerno. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Bistado na ng Senate Blue Ribbon Committee si Region 4A Assistant Regional Director at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Inamin niya kasi mismo sa pagdinig ngayong araw na totoo ang naging expose ni Senator Ping Lacson na nagkakasino siya at ang kanyang assistant engineer noon na si Bryce Erickson Hernandez. Isang taya, 5 milyon, parang baliw hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O, minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor, Mr. Chair. Dagdag pa ni Alcantara, 2 hanggang 3 beses lang naman siya kung magkasino kada buwan. Pero ang hindi niya inamin na may kinalaman siya sa mga nabunyag na ghost flood control project sa Bulacan 1st Engineering District kung saan siya naging district engineer ng 5.5 taon. Pinalitan siya sa pwesto at na-promote bilang Assistant Regional Director noong June 16, 2025. Ikaw na dating DE ng distrito na yun, hindi mo alam na meron pala? Yes, Your Honor. Tanong ka pa sa mga tao mo? Kasi po ang proseso po namin, ang una pong dapat po in charge sa project ay project engineer. Sila po ang nakakaalam dyan sa site po. Project engineer, may materials engineer, may project inspector. Huwag na tayo magpapasahan dito ng kwan. You are the district engineer. Yes po. Of that engineering district. Yes, Your Honor. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, diba? If I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, para Your Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Bagamat inamin niya na siya ang nag-report kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na may mga ghost project sa Bulacan, itinanggi naman niya na siya ang nagsabing higit sa 7 billion pesos sa mga ito. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor.
Wala po akong... Kasi merong gustong mag-testify. It's your word against his. Kasi nakonsensya na siya, gusto niyang talagang sabihin. Nang tanungin naman kung nakonsensya ba siya sa mga kababayan niya sa Bulacan na nabaha, sagot ni Engineer Alcantara, Sir, do you feel guilty po ba doon sa mga pagbaha po sa Bulacan? Dahil hindi sumipot sa pagdinig ngayong araw, pinakontempt ni Ejercito si Engineer Bryce Hernandez at si Engineer JP Mendoza na parehong nakatalaga sa Bulacan 1st Engineering District para maisyuhan ng warrant of arrest. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Kung walang malinaw na plano, dapat alisin na ang pondo para sa flood control project sa 2026. Yan ang posisyon ni Senador Bam Aquino sa gitna ng flood control scandal. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tanggalin na lang ang pondo sa flood control projects kung hindi naman maayos ang allocation nito. Yan ang pagtingin ni Senator Bam Aquino sa unang hearing ng Senado sa 2026 budget. Kailangang matukoy daw muna ng maayos ang flood-prone areas sa bansa. Nasa 270 billion pesos ang proposed budget para sa flood control sa susunod na taon. If that is not corrected, kung di po yun ayusin base sa talagang pinaka-flood prone areas, my inclination is just to delete the whole budget. Hamon na raw kay bagong DPWH Chief Vince Dizon na magkaroon ng makatotohanan at needs-based na pondo sa pagkontrol sa baha. Hindi yun naka-divide based on districts, pero naka-allocate based on true need and true flooding problems. Sa oras na may clear plans na sa flood control, ang sobrang pondo pwede raw ilipat sa health and education sector. Ngayong taon, nasa 1 trillion pesos ang budget ng DPWH. Mas mataas yan sa natanggap ng sektor ng edukasyon na 977 billion. Paalala ni Senator Ping Lacson sa Budget and Management Department, huwag maging accessory ang ahensya sa posibleng constitutional violation. Nakasaad kasi sa 1987 Constitution na dapat may budgetary priority sa education. Huwag na raw sanang maulit ang sobrang realignment ng mga mambabata sa budget na nangyari umano last year, dahilan para lumobo ang pondo ng DPWH. I hate to say this, pero para kayong accessory after the fact. Dahil ginastify nyo pa yung ginawang milagro sa Kongreso na kung saan binawasan yung education sector kasi very specific po eh. Depensa ni Budget Secretary Amina Pangandaman, walang categorical definition ng education sector sa Constitution. Pero agarang sagot ni Lacson, mismong budget message na ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagbigay linaw sa sakop ng education budget. Sa oras na mangyari uli ang sobrang realignment, dapat i-veto na raw ni PBBM ang sobrang pondo. Nasa 6.793 trillion pesos ang proposed budget para sa 2026. Mas mataas ito ng 7% sa pondo ngayong taon. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Umaasa ang COMELEC na maaprubahan na ang hirit nilang higit 17 million pesos na budget para sa 2026. Gagamitin daw ito sa BSKE sa 2026 at presidential election sa 2028. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Nagrekomenda ang Department of Budget ng karagdagang 11.59 billion pesos na pondo para sa Commission on Elections para sa taong 2026. Ito ang inihirit ng DBM sa isinagawang budget hearing kanina ng House Committee on Appropriations na sinasabing mas mababa kaysa sa 17.79 billion pesos na orihinal na kahilingan ng COMELEC. Ayon sa DBM, nabawasan ang pondo ng COMELEC dahil sa hindi election year ang 2026. Pagtitiyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia ang mahigit sa 11 billion peso na ilalaan sana para sa 2025 barangay at SK elections, gagamitin pa rin para sa rescheduled elections sa 2026. Pero kailangan daw ng dagdag na 4 na bilyong piso para sa halos 2.8 na milyong mga bagong botante. For the first time, a historic first, it resulted to a 2.8 million new registrants
for 10 days only. 2.8 million po. Usually po mga 3 years yun to 4 years. But it resulted to a 2.8 million increase in the number of registered voters only for 10 days. A historic first. Talaga pong mapagmamalaki natin. Iba ang mga Pilipino sa kasalukuyan, lalong-lalo na po yung mga kabataan na bumoto ng 2025 at yung mga kabataan na gustong bumoto ng barangay and SK elections. Mula sa panukalang karagdagang 11.52 billion peso na pondo, 8.9 billion ang nakalaan para sa pagpapagawa ng central office ng COMELEC sa Intramuros at ang natitira ay para sa mga regional office nito. Nakasaad din sa proposed budget ng COMELEC na 2.58 billion peso ay para sa pangangasiwa ng halalan, plebisito at recall votes, habang 2.87 billion peso naman para sa susunod na national at local elections sa 2028. We're hoping to be able to restore the original proposed budget so that we can be allowed to prepare 2 years ahead of the election of crucial po ang 2028 elections. We are hoping na sana kung hindi man po natin matumbasan yung performance ng 2025 election, kahit man lang po sana mahigitan yung 2025 election in terms of speed, in terms of credibility, and in terms of reliability. Ang karagdagang pondo ay bunsod ng paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa batas na naglilipat ng pagsasagawa ng barangay at SK elections mula Disyembre sa Nobyembre ng susunod na taon. Sakop ng hiling na additional budget ng karagdagang balota, presinto, guro at election paraphernalia para sa halalan sa 2026. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Muling pinabulaanan ni Interior Secretary John Vic Remulla ang umano'y pirmahan sa bilyong-bilyong pisong halaga ng pagbili ng armas para sa PNP. Sakaling imbestigahan ang issue, handa raw siyang humarap sa Kongreso. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Handa si Interior Secretary John Vic Remulla na harapin ang Kongreso sakaling imbestigahan nito ang 8 billion peso firearms deal na pareho raw nilang inayawan ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Una nang ibinalita ng Billionaire News Channel ang issue na isa sa umano'y dahilan kung bakit nasibak sa pwesto si Torre. Hindi raw kasi nito pinirmahan ang nasabing proposal na ibinabasa kanya ng kalihim. Safe to say, it was a congressional insertion. So it came from that office, from the Congress. I won't name na kung sino nagsabi sa akin. But if there is a further inquiry, I can present all the papers. Nanindigan si Remulla na hindi siya pumapatol sa anumang alok na budget insertion. Mula nang maupo sa DILG noong nakaraang taon, may ilan na rin umanong kahalintulad na pagkakataon para sana sa 2025 budget at lahat ay kanyang tinanggihan. 1 billion pesos worth of light amphibious vehicles intended for Region 5. Hindi ko po pinirmahan yon. Namely, 500 million pesos in intelligence fund for the DILG. Hindi ko rin pinirmahan yon. Basta po insertion, I made it very clear to the President na hindi ko siya pipirmahan. Giit pa ni Remulla, peke ang kumakalat na dokumento sa social media. Anya, labas ang NAPOLCOM sa ganitong usapin. Binalaan din daw niya si PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. tungkol dito at sumang-ayon din itong hindi nangangailangan ng 80,000 firearms ang ahensya. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Bunsong anak ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang itinalagang BMW Philippines President. Susunod yan sa agenda.
Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Opisyal nang itinalaga bilang bagong presidente ng BMW Philippines si Jacob Ang, ang bunsong anak ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang. Ang kanyang misyon, maging leader ng premium mobility sa bansa. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. It's official. Matapos nga ang usap-usapan over the weekend, kumpirmado na ang pagkakatalaga kay Jacob Ang, bunsong anak ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang, bilang presidente ng SMC Asia Car Distributors Corporation, ang exclusive distributor ng BMW vehicles sa Pilipinas. Effective ngayong araw ang pagpalit niya kay Spencer Yu, na namuno sa BMW Philippines sa loob ng 7 taon. Kasabay ng pag-upo ng nakababatang Ang ay ang mataas din na demand para sa premium vehicles sa bansa, pati na rin ang lumalawak na interes sa electrified mobility. For BMW, I'd recommend trying out our new plug-in hybrids. We will be releasing a lot of new plug-in hybrids this year, and I think it's the best bang for buck that you guys will ever get in the market, at least from here on out. Fast forward to now, 3 plug-in hybrid models na ang inilunsad ng BMW. At sa lahat ng yan, front and center si Jacob. Mula sa X5, X3 at most recently, ang M5 at M5 Touring. Sa isang pahayag, sinabi ni RSA na ang leadership at fresh perspective ni Jacob ay makakatulong para palakasin pa ang presence ng BMW sa bansa. Unang ipinakilala si Jacob sa motoring scene noong 2023, kaya't sa naging exposure nito, kumpiyansa ang kanyang ama na magagampanan niya ang bagong hamon, hindi lamang para sa brand pero pati na rin sa customers nito. Para naman kay Jacob, exciting time ito para sa local premium car industry at para na rin sa BMW sa bansa. Prioridad niya ang makabago at mas epektibong customer service, pati na rin ang pagpapanatili sa posisyon ng BMW bilang leader sa luxury auto market sa Pilipinas. Sa mga nakaraang interview ng BNC Mobility kay Jacob, sinabi nitong masaya siyang i-manage ang kanilang motoring empire. Bukod sa BMW, hawak rin ng SMC ang distributorship ng Ferrari vehicles sa bansa sa ilalim ng Velocita Motors kung saan siya ang Chief Planning Officer at Director. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Sa mga mahilig dyan magpatugtog ng malakas, hinay-hinay lang, kapag kasi napadalas, posible itong magdulot ng hearing loss. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Kapag naririnig ko yung pinapakinggan mo, nako, sigurado tayo na more than 85 decibels na yan. 85 decibels lang ang maximum audio level na dapat para sa isang tao. Pag lumampas dito ay delikado na sa tenga. Kapag prolonged and intense ang exposure sa loud noises, gaya ng jackhammer, pagsabog, pagputok pag New Year, loudspeaker sa mga party at tunog ng eroplano, maaring magkaroon ng Noise-Induced Hearing Loss o NIHL. 1.7% of the global population ay may NIHL ayon sa WHO. Loud sound like explosion. Ayan. So, magsasend yan ng barotrauma sa tenga. Sabi ko, minsan nabubutas pa yung eardrum at sa trauma na yon, aabot yun hanggang doon sa inner ear. Masisira yung inner ear hair cells. Dumarami raw ang kaso ng NIHL sa mga kabataan ngayon na laganap ang paggamit ng earbuds at earphones. Ang 13-year-old na si Matthew, mas gusto ang loud sound sa kanyang earphones. Nakaka-relax po, wala po ng stress po. Si Nilda naman, ang bandang Aegis ang paborito at mas namnam daw ang sound nila kung full blast ang volume. Pero kailan lang, medyo humihina na raw ang pandinig ni Nilda. Dahil di po ako kontento na mahina po yung sounds na earphone ko po. Pag po parang may tumatawag po, yun na hindi ko pa naririnig, yung nahihinaan po ako. Ang mga sintomas na may noise-induced hearing loss ay pananakit ng ulo at maaring makaranas ng tinatawag na tinnitus o makaririnig na matining na ugong na nakaaabala.
Pure tone audiometry ang pang-test para malaman kung may diferensya na sa tenga. Babala ni Dr. Gutierrez, ang noise-induced hearing loss ay kadalasang irreversible. Makatutulong lamang ang paggamit ng hearing aid at cochlear implants na umaabot ng ₱1,000,000 ang halaga. Kaya't dapat ingatan ang pandinig, maging conscious sa volume level ng mga earphones at bantayan ang audio levels ng mga gadgets ng anak. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Three stories of family, guilt, and love. Yan ang hatid ng isa sa mga pinag-uusapang entry sa ongoing Venice International Film Festival. Stars of father, mother, sister, brother walk the red carpet for the movie's premiere. Cate Blanchett leads the ensemble cast, which also includes Adam Driver, Mayim Bialik, Vicky Krieps, and Charlotte Rampling. The film, directed by Jim Jarmusch, is a comedy-drama anthology about estranged siblings who reunite and are forced to confront unresolved issues. Nominated ito for the Golden Lion, ang highest prize sa Venice Film Festival. Pinoy talent and culture take center stage sa isang event sa Greece kung saan sinalubong din ng mga Pilipino si bagong talagang Philippine Ambassador to France, Eddie De Vega. Silipin yan sa agenda report ng ating Europe correspondent, Dick Villanueva. Isang malaking kulab ang pinangunahan ng Embahada ng Pilipinas sa Greece. Nagsama-sama ang mga Pilipino mula 15 hanggang 60 years old sa Athens para ibida ang talento ng kulturang Pinoy mula sa pagsayaw at pagkanta hanggang sa pagluto, palakasan at negosyo. Doing a community service po and volunteering po para ipakita po at i-share po yung talent ko sa ibang tao para ganun din po sila din po ay matuto, most especially po sa mga kapwa ko po Pilipino. Impart my talent to the younger generations that are living here in Greece. We have the talent and skills gathering today for the purpose of helping the embassy actually in pursuing its cultural and economic diplomacy. Kaya naman hinimok ni Ambassador Giovanni Palic ang mga talented Pinoy na linangin pa ang kanilang kakayahan para mas maipakita sa atin ang husay ng ating lahi. Sa isa ding pagtitipon na ito sa Embahada ng Pilipinas sa Paris, sinalubong at winelcome ng Filipino community ang bagong talagang ambassador sa France na si Ambassador Eddie De Vega. Dati na rin naging ambassador sa Belgium si De Vega. Kasi po, kami mga diplomat, professional diplomats po kami. Pero ang napapansin ko, sa ibang bansa, lalo na dito sa mga mayayaman na bansa, anong basehan nila ng impression nila sa Pilipinas? Yung mga minamasdan nila mga kababayan na kasama nila sa bahay o ang pamilya nila, nag-asawa sila sa Pilipinas. Kaya, o yung mga empleyado nila sa pabrika, sa mga opisina, gano'n. Kaya dahil doon, magandang impression sa Filipino community, magandang impression Philippines dahil nga sa trabaho. Kasi kayong mga Pilipino na trabaho dito, kayo rin kumakatawan sa ating republika, sa ating mahal na bayan. Para kay De Vega, diplomat din ang mga OFW dahil inirepresenta nila ang bansa sa lugar na kung saan sila nagtatrabaho. Hindi lang sa Greece unang makikilala ang kultura at talento ng Pinoy. Maging sa Paris, Italy, Cyprus at Germany ay naipamalas na rin ang mga kababayan natin na nagtatrabaho at naninirahan sa Europa. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Athens, Greece. Billionario News Channel nakatanggap ng kabi-kabilang parangal. Wow! Susunod yan sa Agenda.
Traffic check tayo ulit. Sa Elliptical Road naman, mabilis ang daloy ng mga sasakyan, papasok at palabas ng East Avenue. Hindi lang resource persons kundi mismong si Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta ang kinwestiyon ng mga kapwa-senador sa investigasyon sa flood control scandal. Unfair daw kasi itong magbigay ng oras para sa pagtatanong. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Puksaan mode sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Umalma kasi si Senator Raffy Tulfo kay Senator Rodante Marcoleta na chairperson ng komite. Unfair daw dahil nabigyan ng mas mahabang oras para magtanong ang ibang senador kesa sa kanya. Sa portion na ito ng hearing, kinekwestiyon ng mga mambabatas ang role ng Commission on Audit tungkol sa investigasyon sa flood control projects. Si Senator Bato de la Rosa ang unang sumalang sa pag-isa sa COA na binalak sundan ni Senator Risa Ontiveros. Interjection, Mr. Chair. If I may, excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock, adjourn. Mukhang na bad trip si Senator Raffy dito dahil hindi siya pinansin ni Marcoleta. Nagpatuloy ang line of questioning hanggang sa kalaunan nagmosyon na si Senate Majority Leader Joel Villanueva para isabpina ang fraud audit reports ng COA. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Hindi naman nagpahuli si Marcoleta. Kaya raw nagmadali sa nakaraang Senate probe ay dahil dapat mag-vacate sa plenary agad ang komite by 2:15 p.m. Tuwing alas 3 kasi ng hapon ng sesyon. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Matapos nito, nagsunod-sunod na ang kagustuhan ng mga senador magtanong. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, I made the motion, Mr. Chairman. I have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And kasi tapusin muna natin yung bitin na kasi hindi tayo na para tayo nagpapatintero, Madam COA Kalaunan, nag-raise na ng point of order si Villanueva at aprobado na ang motion para ipasabpina ang mga dokumento. Una nang inihayag ni Marcoleta sa isang interview na mukhang epal ang Tulfo brothers sa probe ng kanyang komite. Tugon niya ito sa naunang buwelta ng broadcaster na si Ben Tulfo na theatrics lang umano ang nasabing investigasyon. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Tila nabigla si Senador Ronald Bato de la Rosa nang diretsang tanungin si Sara Diskaya. Tinanong kasi niya kung kailan nakakuha ng DPWH flood control projects ang kanilang pamilya. Concerned ang senador sa timeline, lalo na't nag-viral ang panayam ni Diskaya na DPWH umano ang gateway kaya gumandang kanilang buhay. Paglilinaw ni Diskaya, mahigit 2 dekada na silang kontratista sa mga LGU pero 2016 sila nagsimulang makakuha ng kontrata sa DPWH. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. 2016? Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 onwards. May follow-up yes, sir. Okay. Go ahead, sir. Taon din yon nang maupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilalang kaalyado ni De La Rosa habang ang kalihim ng DPWH noon si Senador Mark Villar.
Sports news naman tayo. Double celebration para kay Savvy Davidson. Dahil bukod sa MVP honor, winner din ang PLDT High Speed Hitters sa Premier Volleyball League. Ang detalye sa agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Tinututukan ni Savvy Davidson ang kanilang pagbomba laban sa Japan para muling iabante ang PLDT High Speed Hitters sa tuktok ng Premier Volleyball League. Tinapos ng High Speed Hitters ang Invitational Conference sa isang come-from-behind win laban sa Kobe Shinwa University ng Japan sa score na 3-1 sa Smart Araneta Coliseum. Bukod sa mainit na finals performance, hinirang din si Davison bilang season MVP matapos pasiklabin ang kampanya ng PLDT sa buong torneo at magpasabog ng halos triple-double sa title-clinching win na may 20 points, 18 receptions at 9 digs. Pumutok din ang veteran core ng PLDT na sina Kim Kianadi, Kim Pajardo at Finals MVP Kat Arado na nagbigay ng matibay na depensa at composure sa endgame. I think the hard part now is just not to get comfortable. A lot of people make it great and then kind of fall off. So I think our job from here on out is not to kind of look back and see how hard, like obviously recognize how hard it was to get here, but what it looks like from here on out. There's going to be a lot more sacrifices, a lot more days that we don't want to show up, but we do. A lot more blood, sweat, and tears. So all I can speak about is, how we can maintain that going forward and, how we can thrive from here on out. Sa tagumpay na ito, naipakita ng PLDT ang matagal nang hinahangad na consistency pagkatapos mga panahong sila ay kinakapos. Ang back-to-back titles ay patunay ng husay at determinasyon ng high-speed hitters laban sa isang matikas at mas batang koponan mula sa Japan. Hindi rin naman nagpahuli ang Creamline Cool Smashers na muling nagpatunay ng kanilang consistency sa PBL. Tinapos ng Cool Smashers ang torneo sa pamamagitan ng 3-0 sweep kontra Cherry Tigo Crossovers para makuha ang bronze medal. Nanguna ang veterana na si Michelle Gumabaw Panlilio na umiskor ng 17 points at 58% attack rate. Siya rin na nagbuhat ng huling 3 puntos para tiyakin ang 19th straight podium finish ng Cool Smashers. Mula noong 2017, nakapagtala na ang Creamline ng 19 podium finishes at 10 kampyonato. Patunay na sila ang gold standard ng liga. Kahit naman kami sa sarili namin, alam namin kulang. Ang dami namin games this season na alam namin kaya namin, na napapakawalan namin. Ang dami namin moments na dapat alam namin mature kami, pero kami pa yung nagkakamali. So, kulang pa talaga. As I said kanina, ang dami namin pwedeng gawin pa. So, it doesn't mean na nakapag-champion na kami dati or Grand Slam dati. Parang yun na yun. Ang dami pa talagang pwedeng gawin ng Creamline. Sa pananatiling matibay ng PLDT at Creamline, mas naging kapanapanabik ang tinaharap ng Premier Volleyball League. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante. Army confirmed. Nag-date nga sina BTS Jimin and actress Song Dayun. Kinonfirma ito mismo ng Big Hit Music, the first time the music label did so on a dating rumor involving a BTS member. Ayon sa Big Hit, the two were romantically involved several years ago, but they are no longer in a relationship. The rumors first emerged in 2022, but they resurfaced after Song reportedly posted and deleted an elevator TikTok video featuring Jimin. Song is best known for her 2018 appearance sa dating show na Heart Signal 2. And speaking of BTS, happy Jungkook Day! 28th birthday ngayon ng ating Golden Magne, but he himself treated fans with a live stream sa Weverse. Ibinida rito ni Jungkook ang kanyang bagong lip piercing and even sang some of his songs. Kinanta rin niya ang Soda Pop from the mega-hit film K-pop Demon Hunters. BTS also greeted Jungkook on social media with a special birthday video. Background song pa nito ang kanyang kantang Never Let Go. The Billionaire News Channel bags not just one, but 2 more awards. And this time from the government think tank Philippine Institute of Development Studies. Here's a look. Billionaire News Channel. Another recognition for the Billionaire News Channel. Kinilala ito bilang tagapaguna sa Himpapawid for Research and News Media Awards ng government think tank na Philippine Institute of Development Studies or PIDS. For bringing and boosting
public understanding of PIDS research results and policy recommendations to policymakers and the general public. This comes along with the 23rd Development Policy Research Month, and BNC bagged not just 1, but 2 of the 6 awards this year. Helping bring policy research to wider audiences. And the award goes to Miss Soo Jin Kim of Billionario News Channel. Our business reporter Soo-Jin Kim was awarded as Boses ng Talino for her evidence and research-based economic reporting. As journalists, our role is simple. It's to take complex policy research and transform them into stories that reach you. Evidence-based reporting has always been my core. It is ensuring that truth, context, and knowledge drive our national conversations to empower more Filipinos to make informed decisions. Patunay ito na ang balita, which stands on evidence backed by research, ay hindi lang naghahatid ng impormasyon, but also serves as a guide to make informed decisions. And that's it from my end. Back to you, Corina, Pinky, and Willard. Isang taon pa lang, humahakot award na ang Billionario News Channel. Pinarangalan din po kami sa ASEAN Excellence Achievers Awards ngayong taon. Ang detalye sa agenda report ni Mayo Rodriguez. Kinilala ang best of the best sa negosyo, media at public service sa prestihiyosong 53rd ASEAN Excellence Achievers Awards 2025. Isa sa awardee ay ang Billionario News Channel bilang Rising TV Network of the Year. Tinanggap ng BNC anchors na sina Ferdy Salvador at Monique Tuzon ang parangal. We are honored to be recognized by the distinguished personalities behind the Asian Excellence Achievers Awards. So this recognition belongs to our hard-working team, from our anchors, reporters, producers, and our crew, and most especially to our management, whose wisdom and vision support and guide us every step of the way. And most of all, this is for our viewers, who trust us to tell stories with truth, integrity, and heart. Ang pagkilala ay sumasalamin sa matapang na pasimula. At sa loob ng isang taon, isa ng trusted news source. And our growing journey continues. Thank you to the ASEAN Excellence Achievers Awards for this honor. This inspires us to dream bigger, work harder, and continue serving with purpose. Maraming salamat po, and this award here is for all of us in Billionaire News Channel. Kalakip din ng pagkilalang ito ang patuloy naming pagsisikap na mailahad ang mga balita at mahahalagang impormasyon. Bold, brave, and balanced. Para sa agenda, May Rodriguez, Billionario News Channel. Kailan ba naman? Wala bang pakain? Kailan ba natin matitikman yung trophy? Matitikman yung trophy? Oy, nagpa-pizza na si Eddie. Oo. Ha? Nagpa-pizza na si Eddie, hindi ba? Oh, so abonado na siya doon. So dito sa dito, dapat yung mga boss ang yung mga boss na natin yan. Oh, hintay na lang po namin. Uy, pero may isa pa dyan. Hindi mo alam, yung katabi mo dyan, nanalo din. Oh, talaga? Anong pinanalunan mo? Nawala lang ako na isang linggo. Nanalo ka na? Ano yun? Award-winning na rin ako. Ano nga? Asia's Modern Hero for Integrity in Journalism. Wow, naman. I love it. Diba? I love it. First award ko yun, kaya very special. Talaga first, ba? Yeah. So dapat, may storya bang ginawa for that? Wala pa. Friday pa eh. Sa Friday ang awarding niya. Sa Friday kaya wala siya sa Friday. I see. Wow, congrats. Kaya pag-iipunan ko yan. Oo. Pero, para makapanlibre. Yan ang maganda, no? Integrity. Yung sinasabi ni Soo-Jin Kim kanina, congrats Soo-Jin Kim. Congrats. nga pala, congratulations. Yes, from that other award-giving body. Soo-Jin Kim. Parang ang ganda ng speech niya, no? Diba? Memorize kaya niya yun. Akala ko nga AI eh. Alam mo, ChatGPT yata yun. ChatGPT ba yun? Soo-Jin Kim? Kakopy and paste ko nga yan. Kakopy and paste ko. Copy and paste. Ano yan, gagayahin namin. Make you proud. Hindi, yung evidence backed by research. Kasi importante yan, lalo na ngayon na marami nag-iimbestigahan, ang pinaka-importante, I think, to back up what you're saying as credible
is you have evidence before you talk. Right. Right? And they'll call you out to it. Even for the senators, because it's ang hirap yung magsasabi ka lang pero wala kang ebidensya. So kailangan yung integridad din nila, gwardyado nila that way. Kailangan may resibo ka, kumbaga. Kailangan may resibo ka bago ka magsalita. Kaya, pagpatuloy mo yan. Will make you proud. Yes. Manlilibre si Willard. Oh, sinisingil ko na siya sa atin. Oo nga. Alam mo naman ang yung paborito pinakamahal natin. na restaurant, ha? Dim sum. Pwede ba bumali dito? Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.